Miss, pwede ka ba rin naming i-table? Mula sa isang table na may maingay na grupo ng kalalakihan, ay nakita ni Axel kung paano nabalot ng takot ang mukha ng babaeng server na naglapag ng inumin sa lamesa ng mga ito. Pasensya na po sir, pero server lang po ako dito. Natatakot naman ang sambit ng babaeng server. Ngunit imbes na tumigil ay natawa pa ang mga lalaki. Isipin mo na lang na sideline mo na tong alok ko sa'yo. Bibigyan kita ng 3,000. Samahan mo lang kami ngayong gabi. Hindi po sir. Pasensya na po. Humanap na lang po kayo ng iba. Pero miss, gusto kita. Kaya pumayag ka na sa alok namin sa'yo. Pasensya na po pero hindi po talaga pwede. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Humakbang palayo ang babae mula sa table ng mga ito, ngunit nahawakan ng isang lalaki ang kamay ng server. Uy, teka lang, huwag kang masyadong magmadaling umalis. Hindi pa nga ako tapos makipag-usap sa'yo. Bitawan niyo po ako, may trabaho pa po ako. Nangihinig na sa takot ang boses ng server. Ngunit ang mga lalaki ay ayaw pa rin na tumigil na para bang tuwang-tuwa pang mga ito na makita ang takot sa mukha ng server. Huwag ka namang bastos, miss. Kinakausap pa kita. Sir, may trabaho pa po talaga ako. Kanina mo pa tinititigan ng babae. Type mo ba? Napabaling sandali ang tingin ni Axel sa kanyang kaibigan na si Thunder na magsalita ito. Hindi. Ano? Binalik niya ang tingin sa server. Hindi mo ba napapansin? Ang ganda niya? Not just that. Ano nga? Tiningnan ulit ni Axel ang kaibigan niya. She looked like my new masterpiece. Dahil sa sinabi niya ay tinitigan din ni Thunder ang babae. Oo nga no. Ano ang pangalan nun? Si Artemis. Ang ilalagay mo sa exhibit. Sabay tumingin ito sa kanya. Siya bang inspiration mo ron? No, ngayon ko lang siya nakita. Pero may hawig ng babae na yan sa sculpture mong yun. Right? It's weird. Pinagmasdan ulit ni Axel ang dalaga at kung paano ito nilapitan ng siguro ay boss nito para ipagtanggol doon sa mga lalaking nambabastos dito. Hindi naman namalaya ni Axel na sinusundan niya na pala ito ng tingin. Bakit hindi mo tanungin kung anong pangalan? She could be a great inspiration for you para sa upcoming exhibit mo. I'm sure your supporters will ask again kung sino at anong inspiration mo behind your masterpiece. Pwede mo siyang ipakilala sa kanila. Sabi pa ni Thunder. No, sumagot si Axel. Hindi ko siya kailangan. Are you sure about that? Hindi ka pa nagwiwirduhan na nahanap mo ang kamukha ng sculpture mo? Sa lahat ng mga nasa sculpture mo, gayon lang pinakamay tugmang-tugmang kamukha ha? Of course, it was weird for Axel. Ngayon lang siya may nakatagpo na kamukha talaga ng obra niya at hindi niya alam kung paanong nangyari yon. Alam ni Axel na ni minsan ay hindi niya pa nakita noon ang dalaga. Ngayon lamang nasilayan ng mga mata niya ang dalagang yon. And it was weird to see her. Para bang nabigyan ng buhay ang lahat ng obra maestra niya. So anong plano mo ngayon, Axel? Kailan mo balak magpakasal at kailan mo balak mapalitan ako sa posisyon ko? Tanong ng kanyang ama habang magkausap sila sa tawag. Dad, sinabi ko naman sa inyo, diba? Saka ko na lang po kayo papalitan sa posisyon nyo kung may pamilya na ako. Sagot naman ni Axel. Iyon na nga. It's been 5 years mula nang sabihin mo yan at hanggang ngayon ay wala ka pa ring babae na pinapakilala sa amin ng mommy mo. 4 years, Dad. Pagtatama niya sa ama. Hindi pa po ganun katagal at
Talagang wala pa akong natitipuhan na pakasalan ngayon. This year is not the opportune time for me to enter into marriage. At kailan ka maghahanap? Alam ko natanda mo pang sinabi namin sa'yo noon na kung wala ka pa rin babaeng ipapakilala sa amin para maging asawa mo, ay kami na mismong maghahanap para sa'yo. 5 taon lang binigay namin sa'yo, Axel. And you only have months left. Huminga siya ng malalim. Natatandaan ko naman yon, Dad. Don't worry. Ikakasal din ako. I'm still too young. Makikita niyo pa akong ikasal. Binabana ni Axel ang tawag at saka naglakad siya sa loob ng malawak niyang art room. Isa-isa niyang hinawakan ang lahat ng obra niya. Iba't ibang klase yon. Minsan hayop na tulad ng dragon at mga mukha ng tao na ang iba ay base sa Greek mythology. Huminto si Axel sa tapat ng obra na isasama niya sa exhibit niya next month. Wala siyang inspiration nung nilikha niya ang obra na to. Sinundan niya lang kung ano ang gusto ng puso at kamay niya. Hindi niya namalaya na nakalikha na pala siya ng isang napakagandang obra. Tumaas ang kamay ni Axel para hawakan ang mukha ng obra niya. Isa itong babae. Isang magandang babae na kamukhang kamukha ng babae na nakita niya sa bar. Maliit ang mukha, matangos at maliit ang ilong. Hugis arko ang labi. Maganda ang hugis ng mga mata. At para bang isa itong anghel na biglang pumasok sa utak niya nung araw na ginawa niya ito. Kaya niya nagawa ang obra na ito. Anong iniisip mo? Nag-aalala ka ba para sa nalalapit mong exhibit? Tanong sa kanya ni Thunder na ngayon ay nasa harapan niya na. Kanina'y bigla na lang itong dumating sa bahay niya para manggulo. No, I'm just thinking about what my father said. Sagot niya. Na ano? Na kung hindi pa ako magpapakilala ng babaeng pakakasalan ko bago matapos ang taon na to, ay sila na mismo maghahanap ng babaeng pakakasalan ko. Ooh, isn't that nice? Hindi ka na mahihirapan maghanap ng babaeng makakasama mo habang buhay. Tsaka isipin mo pa ha, kung hindi mag-work ang relasyon nyo, you can put the blame on your parents dahil sila naman ang may gusto nun para sa'yo. Alam mo naman na wala pa sa utak ang pag-aasawa. I'm still enjoying the life that I have right now. At saka ang dami ko pa mga bagay na gustong gawin. I'm still enjoying the single life and my career as a sculptor. Tumango si Thunder na nakuha naman ang ibig sabihin at gustong mangyari. Si Axel naman ay bumalik sa pag-iisip. Wala pa talaga sa plano ni Axel ang mag-asawa. Pakiramdam niya ay masyado pa siyang bata para roon. Pero ang mga magulang niya ay gustong-gusto na mag-asawa na siya dahil hindi na siya bumabata. At ganun din ang mga ito. Bilang nag-iisang anak ay gusto raw nila na makita nilang ikakasal siya bago sila mawala sa mundo. Ngunit sadyang wala pa talagang nahahanap si Axel na pakakasalan niya. Wala pa siyang nakikitang babae na gusto niyang makasama habang buhay. Hindi rin naman kasi madali na hanapin yon, lalo na sa panahon ngayon. I have an idea! Biglang sabi ni Thunder kaya napatingin siya dito. Ano na namang ideya yan? Tanong niya. Kilala niya itong kaibigan niya at madalas ay walang kwenta ang mga ideya na pumapasok sa utak nito kaya hindi niya ito mapagkakatiwalaan. Believe me, this is a good one, bro. Ano nga? Bakit hindi mo balikan yung babae doon sa bar? Yung kamukha ng nasa sculpture mo? Then ask her to be your fake girlfriend na balak mo nang pakasalan. Then ipakilala mo siya sa parents mo. Pretend na mahal niyo ang isa't isa at para bang hindi niyo kaya kung malalayo kayo sa isa't isa. Then kapag naniwala ng parents mo sa inyo, wake up with her and continue enjoying your life away from stress caused by marriage. In that way, hindi na sila hahanap ng babae para sa'yo. Right? How can I do that? At paano ka naman nakakasiguro na papayag yung babae na tulungan ako? Tanong niya naman. Of course you have to talk and ask her. Sarkastiko itong sumagot. Alokin mo ng malaking halaga para pumayag siya sa gusto mo. In that way, hindi niya na kailangan na magtrabaho sa lugar na yon. I'm sure a place like that club
doesn't suit her. Ang kamukha niya nga ilalagay mo sa exhibit at ibebenta sa mahal na halaga. Siya pa kaya na totoong tao na? Iniisip niya rin ang sinabi nito at kapag kwan ay umiling siya. No, that's not going to happen. Hindi ko gagawin yung plano mo. Pag-isipan mo lang ng mabuti, dude. Malay mo maging helpful sa'yo. Wala namang mawawala kung pag-isipan mo ng mabuti, right? It's not that I'm asking you to ask her to be your real girlfriend. At mula ng araw na yon ay hindi na alis sa isip niya ang sinabi ng kaibigan. Ngunit noong malapit na ang exhibit niya ay hindi niya na yon masyadong iniisip dahil mas naging abala na siya sa paghahanda. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng exhibit at ang unang pinagpiestahan ng mga taga-suporta niya ay ang sculpture na kamukhang kamukha ng babae sa club. Makaagaw pansin din kasi talaga ang ganda nun. Wow! Ang ganda naman po niya. What's your inspiration behind this masterpiece? Mga sabi ng isang interviewer sa kanya. Para po siyang totoong tao. It's impossible to say na hindi po kayo in love habang ginagawa ang sculpture na to. I mean, look at that. All the details are here. Sobrang detalyado ng mukha niya. And she's extremely beautiful. Nakatingin din si Axel sa sculpture na tinutukoy nito. Sunod-sunod ang pag-flash ng camera sa piece niyang yon, kaya mas lalong tumitingkad ang ganda nun. I crafted this piece when I was happy, sagot ni Axel. Hinayaan ko lang ang kamay at puso ko na lumikha ng isang obra. And maybe I may have poured all my emotions into the sculpture hanggang sa nabuo ko ng obra na to. So, in love nga po talaga kayo nung ginawa niyong obra na to. Sabay baling nito sa kanya ng tingin. No? I was just happy at that time. Sagot ni Axel na para bang may pag-aalangan din sa boses niya. Wow! Sobrang different po ng obra na ito kaysa sa iba niyong gawa. This one is the most beautiful for me. Ngumiti naman ng bahagya si Axel at tiningnan din ulit ang obra niya. Sa totoo lang ay wala naman siyang nakikita na kakaiba sa obra niya na ito. It looked just the same with his other pieces. Ang totoo pa nga niyan ay hindi niya rin pinag-isipan ng mabuti ang likha niyang ito, hindi katulad ng iba niyang likha. Nang lubayan na siya ng mga taga-media, ay lumapit siya sa assistant niya na noon ay abala sa pakikipag-usap sa mga security nila. Anna, please hide that piece. Utos ni Axel sa assistant na tinutukoy ang sculpture na pinangalanan niyang Artemis. Po? Hindi ko na itutuloy ang pagbenta sa obra kong yan. Po? Bakit naman po? Gulat na sambit ng assistant niya. Yun pa naman pong may pinakamataas na offer mula sa mga malalaking businessman sa ibang bansa. Sa tingin ko ay hindi pa ngayon ang tamang panahon para ibenta ko ang obra na yan. Hindi pa pulido ang pagkakagawa ko sa kanya. May mga nakikita pa akong mali at kulang. May mga kailangan pa akong ayusin sa kanya. At bagaman nagtataka pang assistant niya sa naging pasya niya, ay sinunod pa rin ito ang sinabi niya. Nagutos na nga ito sa ilan pang staff para itago ang obra niya na iyon. Sa totoo lang ay hindi rin talaga maintindihan ni Axel ang sarili kung bakit biglang nagbago ang desisyon niya sa obra na iyon. Tama nga naman ang assistant niya na ang piece na yon ang pinakamay malaking offer. I heard hindi mo na tinuloy ang pagbenta ron sa likha mo noong exhibit mo. Anong nangyari? Tanong sa kanya ni Thunder na nandito na naman sa bahay niya para guluhin ang oras ng trabaho niya. Hindi pa perpekto ang pagkakagawa ko nun. Marami pa akong kailangang ayusin. Paliwanag niya. Hindi pa? The last time na nakita ko yun ay parang sobrang maganda naman na. Can I see? Tumango nga si Axel at sinamahan ng kanyang kaibigan patungo sa art room niya. Nakalagay sa isang pedestal ang piece niya na yon at may glass pa siyang ginamit para takpan. Anong hindi perpekto dito? Saan ang kulang? Takang tanong ni Thunder habang tiningnan ng mabuti ang piece. Mukhang pulidong-pulido naman ang pagkakagawa mo ng sculpture na to. It's not, sagot ni Axel. May mga kailangan pa akong ayusin dyan.
Oh, okay. Tumango na lang si Thunder na hindi pa rin magets at makita kung anong mali sa sculpture. So, how was your exhibit pala? It went well. Nabili lahat ng obra ko, maliban dito sa isa. Wow, so you earned millions in just a day? Magpainom ka naman oh. Pangtanggal stress lang sa trabaho ko ron sa States. Parang mamamatay ako kakatrabaho ron. Hindi pa ako nakakadalo sa exhibit mo. Si Axel ang tipo ng tao na hindi mahilig magliwaliw. Mas gusto niya pa na ibuhos ang lahat ng oras niya sa loob ng art room niya at lumikha ng mga sculptures na maaari niyang ilagay sa mga exhibit niya. Halos doon na talaga umiikot ang buhay niya dahil bata pa lamang ay gustong-gusto niya nang mag-ukit ng kung ano-ano, kaya nga yun ang naging career niya ngayon. Bihira lang siya kung lumabas at magsaya at ginagawa niya lang yon pag pinipilit siya ni Thunder. Ang plano niya nga kanina ay manatili lang dito sa loob ng art room niya at ayusin ang Artemis sculpture niya, ngunit tila kailangan talaga ng kaibigan niya ngayon ng alak. Parang mawawala na ito ng buhay. At bilang mabait na kaibigan, ay nagpasya nga siya na ilibre na ito total, tama naman ang sinabi nito na malaki rin ang kinita niya sa exhibit. Dinala mo ba ako rito para matitigan mong babaeng kamukha ng obra mo? Tanong sa kanya ni Thunder habang nasa inakupan nila siyang table at kanina pa nga siya nakatingin sa babaeng server na kamukha ng obra niya. Ano bang iniisip mo ngayon at kanina mo pa siya tinititigan? Sumulyap siya sa kaibigan at sumagot. Pinag-aaralan ko lang ang mukha niya para mas may maisip akong detalye sa pag-ayos ng sculpture ko sa bahay. Gumuhit naman ang ngisi sa labi ni Axel. So, gagawin mo talaga siyang inspiration ng obra mo? To make the piece more realistic? Yes. Mahina namang natawa sa kanya si Thunder. Yung tipo ng tawa na nang-aasar. Be careful, bro. Baka sa kakaisip mo sa kanya habang inaayos mo ang piece na yon, ay nahuhulog ka na rin pala sa kanya. That's not going to happen. I only fall for my piece. And she will be your piece. Ipapaalala ko lang sa'yo na siya ang gagawin mong inspirasyon para sa piece mo na yon. Hindi yan mangyayari. Huwag kang magsalita ng tapos, kaibigan. Kapag ikaw na-fall sa kanya, ililibre mo ako ng alak buong buhay ko. At mas lalo pang natawa si Thunder. Hindi na lamang pinapansin ni Axel ang sinasabi ng kaibigan at finokus niya na lang ang atensyon niya sa babae. Nagtitake note siya sa utak niya ng mga detalye na pwede niya pang ilagay para roon sa obra niya. At sa sobra niya ang pagiging focus sa mukha ng babae ay hindi niya napansin na may kung anong sinabi na pala si Thunder sa isa pang server. Napagtanto lamang ni Axel kung anong ginawa ng kaibigan niya nung nasa harap niya ng babaeng server na kanina niya pa tinititigan. Dahil sa pagkabigla ay natulala ang ilang segundo si Axel sa babae, pero bago pa man ito mahuli ang titig niya, ay nakaiwas na agad siya ng tingin at napatikim. What the hell? Parang kaharap niya ulit ngayon ang sculpture na nasa bahay niya. But this time, may buhay na ito. Ito na po ang drinks niyo, sir. Maging ang boses ng babae ay napakalambing. At nang sandaling dumukwang ito para ilapag sa lamesa nila ang alak, nahagip ng ilong ni Axel ang mabango nitong amoy at samot-saring ideya ang pumasok sa isip niya ng dahil doon. Kung may kailangan pa po kayo, tawagin niyo na lang po ako. Thank you, sabi ni Thunder. Nagpaalam ng server na aalis, ngunit bago pa man ito makatalikod ay nagsalita na si Thunder. What's your name, by the way? Diwata po, sir. Diwata? Is that really your name or like an alias? Ang weird ng pangalan mo pero bagay naman sa'yo kasi mukha ka namang Diwata. Sabi nitong kaibigan ko. Stop intriguing her. Sinaway ni Axel ang kaibigan na kung ano-ano ng mga lumalabas sa bibig. Nahihiya na tiningnan ni Axel ang dalaga na nagtatakang mukha. Sige na miss, makakaalis ka na. Tatawagin ka na lang namin kung may kailangan pa kami. Okay po, sir. Bahagyang ngumiti sa kanya dalaga bago niya ito tuluyan na tumalikod at naglakad ng paalis. Habang sinamaan naman ang tingin ni Axel ang kaibigan na pangisi-ngisi pa sa kanya.
What are you doing? What? Inosente pa nitong sinabi. Gusto ko lang naman malaman ang pangalan niya. You're too coward to ask her. Kaya ako na gumawa ng paraan para mapagmasdan mo siya ng malapitan. At saka ngayon na nakita mo na siya ng malapitan, nakita mo na bang detalye na kailangan mong idagdag dun sa obra mo? Huminga ng malalim si Axel. No. Next time, stop asking that poor woman nonsense questions. Ano namang nonsense doon? Tinanong ko lang naman kung anong pangalan niya. At Diwata raw. But you know, I feel like Diwata is not really her name. Baka alias niya lang yan sa trabaho niya na to. Whether it's her real name or not, labas na tayo doon. Calm your ass down, okay? Wala namang masama sa tanong ko sa kanya. And besides, she looked nice naman. At kahit nainis na siya sa ginawa ng kaibigan, ay malaking tulong din naman yan sa kanya para sa sculpture niya. Maraming mga ideyang pumasok sa utak niya at mas nakita niya pang ilan sa mga mali para sa kanya sa sculpture. Hindi muna ginalaw ni Axel ang sculpture. Sa halip ay nag-drawing muna siya para mas maalala niya kung anong kailangan niya na gawin at mas magkaroon siya ng visual sa kung anong gusto niya nakalabasan ng sculpture niya yon. At habang nag-drawing nga siya, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng babae roon sa club. Maging ang inosente at sweet ng ngiti ng dalaga ay dinodrawing niya na rin. Ngunit ang pinakasigurado na si Axel ay hindi makikita ng kaibigan niya ang mga drawing niya. Dahil alam niya na hindi na naman siya titigilan nun. Anak, may ipapakilala ka na ba sa amin na pakakasalan mo? At ngayon ngay nasa bahay niya ang kanyang mga magulang. Ang akala pa naman ni Axel ay bumisita ang mga ito sa kanya dahil na-miss siya ng mga ito, ngunit tungkol na naman pala doon ang sadya nila sa kanya. Dad, stop with that question. Naiinis naman na sabi ni Axel sa ama. Ang tagal niyo na akong hindi binibisita tapos puro ganyan lang ang tatanong niyo sa akin? At kunwari nagtatampo pa siya. Wait. Napatigil ang kanyang ina sa paglalakad at tumingin sa mga piece na obra niya dito sa loob ng art room niya. Tinitigan ng mabuti ng kanyang ina ang sculpture niyang si Artemis. Lumapit din si Axel sa tabi ng kanyang ina at nagtataka na nagtanong, Anong problema, Mom? She's beautiful. Who is she? Sabay tingin ito sa kanya at agad din naman na binalik sa sculpture. Artemis. That's a real person's name, right? Umayos ang tayo ang kanyang ina at hinarap siya. Siya bang inspiration mo sa obra na to? Is she your girlfriend na ba? Kaya ba sobrang detalyado ng lahat-lahat sa mukha ng sculpture mo na ito because you're in love? What are you talking about, Mom? Ang hilig niyo namang maniwala sa mga iniisip ninyo. Naiiling-iling na sambit ni Axel. This is Artemis. Artemis ang pangalan ng piece na to. So, she's not a real person? She's not. Hays. Disappointed na napabuntong hininga ang kanyang ina. Ang akala pa naman namin ay in love ng nag-iisa naming anak kaya sobrang effort niya sa pagpapaganda ng obra niya ngayon. Stop it, Mom. Hindi mangyayari yon. At hindi nga siya tinigilan ng kanyang mga magulang tungkol sa pagkakasal ng araw na yon. Ang pinunta lang talaga nila sa bahay niya ay para kulitin siya na magpakasal na at pumayag na makipag-date sa anak ng ka-business partner ng mga ito na tinanggihan niya. Dahil sobrang busy niya sa kanyang trabaho at wala siyang oras para sa mga blind date. At ngayon nga ay nasa club na naman siya kung saan nagtatrabaho ang kamukha ng sculpture niya. Nandito siya dahil naiinis siya sa sobrang kakulitan ng mga magulang niya tungkol sa pagpapakasal. Kaya gusto niya na muna magpalamig ng ulo dahil hindi na siya makapagtrabaho na maayos. Sir, ano pong order ninyo? Tanong sa kanya ng isang waiter. 1 vodka and martini, please. Okay, sir. Hintayin niyo na lang po at isa po sa mga server namin na magdadala dito ng order ninyo. Okay, thank you. At ilang sandali pa nga ay nakita niya ng dalagang si Diwata na naglalakad palapit. Ito ang magsiserve ng order niya at hindi na nga agad napigil ni Axel ang mabilis sa tibok ng puso niya.
Good evening po, sir. Ito na pong order ninyo. Nakangiti na sabi ng dalaga na nasa table niya na ito. Damn! Napamura si Axel sa kanyang isipan ng sandaling. Maamoy niya na naman ang mabangong amoy ng dalaga. Ewan niya ba at ang amoy lang talaga nito ang pinakamay malakas na epekto sa kanya. It's sweet, but not strongly sweet. Bagay lang talaga sa amoy nito. Hindi naman sumagot si Axel sa dalaga at pinagbasta niya lang ito na ilapag sa table niya ang order niya at ang hindi niya alam ay sobrang kabado na pala ang dalagang si Diwata dahil sa mga titig niya. Nang dahil nga sa sobrang kabay na bitawan nito ang baso ng martini dahilan para matapon yun kay Axel at mabasa ang suot niyang pants. Hala, sorry po! Natataranta na sabit ng dalaga. Sir, ayos lang po ba kayo? Yes, I'm fine. Sagot ni Axel habang pinupunasan ang nabasa niyang jeans gamit ang kamay niya. Pasensya na po sir ha, hindi ko po talaga sinasadya, pupunasan ko na lang po kayo. Bago pa man mapigilan ni Axel ang babae, ay mabilis na nito na nakuha ang tissue at ginamit yon para punasan ang nabasa niyang pants. Paulit-ulit itong humihingi ng dispensa sa kanya. Habang pinupunasan ang lap niya, si Axel naman ay panay ang subok na pagpigil sa babae. Sobrang lapit na nila sa isa't isa na amoy niya na ang mabango nitong amoy. Halos nakalahod na ngayon sa harapan niya ang dalaga at mangiyak-ngiyak na habang paulit-ulit pa rin na humihingi ng dispensa sa kanya nang dahil lang sa nangyari. Miss, pinigilan ni Axel ang babae. It's alright, I'm fine. Hindi mo na kailangan na punasan. Matutuyo rin to. Pero sir, nabasa ko po kayo. It's okay. Mabilis lang naman tong matuyo. Hinawakan na rin niya ang kamay ng dalaga dahil baka kung ano pang mahawakan ito doon. Mahirap na. Maya-maya pa ay tuyo na rin to. Dagdag niya pa sa kalmadong boses. Natigilan si Axel at mariin na napalunok nung tumingala na sa mga mata niya ang dalaga. Nangingilid ang luha sa mga mata nito. At kahit na madilim ang ilaw at kitang-kita niya ang kinang ng mga mata nito dahil sa luha. She looked adorable. Iyon lang pumasok sa utak ni Axel ang mga sandaling yon. Mas lalo itong gumanda sa malapitan na para bang isa nga talaga itong tunay na diwata na walang kahit anong kapintasan. Ng mga sandali rin yon ay gustong kumilos ang kanyang mga kamay at abutin ang mukha nito at punasan na rin ang butil ng luha na tumulo mula sa mga mata nito. Mabuti na lang at bago pa man magawa ni Axel ang kahangalan na yon, ay nagsalita na ang dalaga kaya naman ay napabalik siya sa kanyang ulirat. Ayos lang po ba talaga sa inyo, sir? Yes, I'm fine. Sagot ni Axel sabay tikim. Bumalik ka na sa trabaho mo. I'll just get to the comfort room and figure this out. Nang lumayo na nga sa kanyang dalaga ay tumayo na si Axel. Walang sabi-sabi na iniwan niya na ito at naramdaman niya pa na sinundan siya ng tingin ng dalaga. Taliwas sa sinabi niya ay hindi siya sa CR dumiretso. Sa smoking area ang tungo niya. Naglabas siya ng isang stick ng sigarilyo at doon ay ginawa niya ang lahat para lang mapakalma niya ang isip niya. What on earth is going on in his mind? Letting those thoughts consume him just because of that woman? Sir? Kinakabahan pa rin ang dalagang si Diwata nang bumalik na nga siya sa loob. Pansin pa ni Axel ang mahigpit nitong hawak sa suot na maikling apron na para bang dress na rin ang style. Hindi rin nakatakas sa paningin niya ang pagkagat nito ng labi sa kaba. Ayos lang po ba kayo, sir? Nauutal pa na tanong ng dalaga. Yes, don't worry, I'm fine. Sagot naman ni Axel para mabawasan ang kaba ng babae. I-charge mo na rin sa akin ang natapon na inumin. Dagdag niya pa at muling naupo sa kinauupuan niya kanina. Pero, it's okay. Hindi mo naman sinasadyang nangyari. Ani Axel. Besides, I know na mababawas sa sasahurin mo ang natapon kaya i-charge mo na lang sa akin para hindi mabawasan ang sasahurin mo. Sigurado po ba kayo, sir? Tumango siya. Yes, and please pakidalan ulit ako ng isa pang glass ng martini. At hindi na nga rin nakatakas sa paningin ni Axel ang kislap ng saya sa mukha ng dalaga nang sandaling sabihin niya na i-charge sa kanyang natapon na alak. Para bang sobrang relieved nito.
Kaya habang nakatingin siya sa dalaga na naglalakad papunta sa counter para sabihin ang order niya, ay hindi niya namamalayan na napapangiti na rin pala siya. At ngayon ay nakaupo na si Axel sa harap ng sculpture na si Artemis. Hawak-hawak niya ang isang chisel at mallet sa kanyang mga kamay. Hindi siya makapag-focus sa kanyang ginagawa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis sa isip niya ang mga nangyari kagabi. At ang mukha ng dalagang si Diwata habang nakaluhod sa may harapan niya at pinupunasan ang nabasa niyang jeans. Kung ano-ano ngang mga kahalayan na pumasok sa utak niya dahil lang sa naging malapit sa kanyang dalaga. Fuck this. Gusto na talaga ni Axel na pukpukin ang sarili ng malat na hawak niya ngayon dahil sa iniisip niya. Why do you look so stressed, sir? Puna ng sekretary niyang si Ana na ngayon ay kausap niya nga. Pinatawag niya ito kanina para sa isang meeting pero heto at hindi siya makapag-focus dahil sa mga iniisip niya. I'm sorry. Hingi ng dispensa kay Ana. May iniisip lang ako. May problema po ba kayo, sir? Baka pwede ko po kayong matulungan. May tanong ako. Aniya. Ano ho yun, sir? Kung may isang tao na hindi mawala sa isipan mo, na kahit sa oras ng iyong trabaho ay hindi sila maalis-alis, anong ibig sabihin nun? Kaano-ano niyo po ba yung tao na yon? Kapag anak niyo po ba o kaya naman ay may utang sa inyo? Kung kamag-anak niyo po, ay baka nag-aalala lang kayo sa kanya. Pero kung may utang sa inyo, ay baka sign na po yun para singilin sila at baka may plano na silang takasan kayo. Huminga ng malalim si Axel. Hindi ko siya kaano-ano. At wala rin siyang utang sa akin. Sadyang hindi lang talaga siya mawala sa isip ko nitong mga nagdaang araw. It's like she's consuming my entire brain. Araw-araw siya na lang tumatakbo ron ng walang kapaguran. She? Ibig sabihin po ay babae? Tanong ni Ana at may biglang naisip. Dahilan para mas lalo pang maguluhan si Axel. Nako, hindi po kayo in love na kayo sa kanya, sir? At ang nasagot ni Axel sa assistant ay, that's impossible. At sa loob nga ng isang linggo, ang tangi lamang laman ng utak niya ay si Diwata. Kahit sa oras ng kanyang trabaho ay ang dalaga na lang ang naiisip niya at mas lalo pa na lumala ang nararamdaman niya at naguguluhan ang utak niya sa tuwing nakikita niyang sculpture na kamukha ng dalaga. Mula nga ng gabing yon ay hindi niya na muna ginalaw ang sculpture na si Artemis at sinubukan na mag-focus sa iba pa. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi talaga mawala sa isip niya ang Diwata na yon. Isang linggo na nga rin siyang hindi pumupunta sa bar kung nasaan ang dalaga. Nalaman palagi ng utak niya at sa ibang club siya sumubok na pumunta para doon magliwaliw. Pero kahit anong gawin niya ay hindi talaga maalis sa isipan niya ang dalagang yon. At mas lalo lamang na lumalalim ang kagustuhan niya na makita ang dalaga. Hanggang sa hindi na nga napigilan ni Axel ang sarili at pumunta na siya sa club kung saan niya makikita ang dalaga. Ngunit ang masaklap noong gabing yon ay andun siya. Ngunit hindi niya nasilayan ang mukha ni Diwata. Dahil tila hindi ito pumasok sa trabaho kaya ang ginawa niya na lang ay naglasing. Nagbabaka sakali na nagpakalunod siya sa alak ay baka mawala lahat ng kung ano man ang iniisip niya at makakapag-focus na siyang ulit sa trabaho. Sir, naglalakad si Axel sa madilim na hallway at pagyewang-gewang na siya. Hinahanap niya kung saan ang CR ngunit natigilan siya nang may mabangga siya. At nang makita niyang mukha ng babae, ay halos natigil din siya sa paghinga. Kusang gumalaw ang mga kamay niya at inabot niya ang maliit at maganda nitong mukha. Artemis. Po? At ngayon na nasa harapan niya ng babaeng laman ng utak niya nitong mga nakaraang linggo, hindi na napigil ni Axel ang kanyang sarili. Bago pa man matapos ng dalagang sasabihin, ay inangkin niya ng labi nito. Nung una ay sinubukan pa siya na itulak palayo ng dalaga. Ngunit kalaunan ay hinayaan na rin nito na angkinin niya ang malambot nitong labi at unti-unti na rin itong ginagad ang galaw ng dila niya. Mabilis nga ang mga nangyari at bago pa man nila namalaya ng kanilang mga sarili ay nasa loob na sila ng isang silid at nakahubot-hubad na silang dalawa sa kama.
at pinagsasaluhan pa rin nila ang mainit na halik. "Are you sure you want me to continue this?" Naniniguro na tanong ni Axel. "Kung hindi mo gusto ang ginagawa natin to, you can push me away." Mapungay ang mga mata ng dalaga na tumitig sa kanya. May pag-aalangan siyang nakita sa mga mata nito, ngunit mas nangingibabaw ang kagustuhan. "Please." At nang sandaling marinig na nga ni Axel ang nagmamakaawa nitong boses, ay hindi niya na napigilan ng sarili at inangkin niya na ito. At nang gabing yon mismo ay nakuha niyang pagkababae ng dalaga. Kinaumagahan ay saka na lamang nagpagtanto ni Axel kung ano nga bang nangyari sa kanila kagabi. At saka niya lang din napatunayan na hindi nga siya basta namamalikmata lamang kagabi. Dahil ang babaeng kasiping niya ay walang iba kundi ang babaeng inspirasyon niya sa kanyang obra. "Pasensya na kung nasaktan kita. Hindi ko sinasadya." Paghingi ng pasensya ni Axel sa dalaga na ngayon ay nakaupo na sa kama. Kitang-kita niyang mga hiki at love marks na iniwan niya sa leeg nito kagabi dahil lang sa hindi niya napigil ang sarili. "Ayos lang po yan, sir." Nahihiyaman na sagot ang dalaga na hindi nakatingin sa mukha niya dahil sa hiya. "Masakit bang katawan mo? Can you stand up?" Kaya naman po, sir." Sinubukan nga ng dalaga na tumayo, ngunit bago pa man ito makatayo ng tuwid, ay napaupo na naman ito marahil ay hindi kinaya ang mga tuhod nito ng sakit sa pagitan ng hita. Agad naman na dinaluhan ni Axel ang babae. Hindi niya alintana na wala siyang kahit anong saplot. "Ayos ka lang ba?" Sa halip na sumagot sa kanya ay pinikit pa nito ang mga mata at may kung ano pang tinuro sa pagitan ng hita niya. At nang magbaba si Axel ng tingin ay saka lang niya napagtanto na kaya ito nakapikit ngayon at pulang-pulang mukha ay dahil wala siyang saplot sa katawan habang nakatayo sa harapan nito. I'm sorry." Agad niyang hinilang kulay puting kumot na nakitaan niya pa ng dugo. Ngunit hindi niya pinansin at pinulupot yon sa bewang niya. "Pwede ka nang tumingin ngayon," sabi ni Axel sa dalaga na dahan-dahan namang nagmulat na mata. "Pasensya na sa nakita mo. Nakalimutan ko kasi na wala pa pala akong suot na kahit ano." Hindi naman sumagot ang dalaga at pansin naman ni Axel na mas lalo lang na namula ang buong mukha nito. "Do you need help? Hindi ka ba makatayo?" Hindi na po. Kaya ko na pong sarili ko." "Are you sure?" "Opo, salamat na lang po." Pinagmasta ni Axel na sumubok na tumayo ang dalaga. Bagaman halata na nahihirapan pa ito, ay hindi pa rin ito humingi ng tulong sa kanya. Nang makapasok na sa loob ng banyo ang dalaga ay napaupo si Axel sa kama, sabay sabunot sa kanyang buhok. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang bagay na yon sa dalaga kagabi, kaya nang dahil sa kanya ay hindi ito makalakad ng tuwid ngayon. Not to mention na virgin pang dalaga nung inangkin niya ito. He was too harsh and rough on her last night. Gusto ni Axel na batukan ng malakas ang kanyang sarili nang dahil doon. Paulit-ulit nga na humingi ng dispensa si Axel sa dalaga na makalabas na ito sa banyo. At sinabi naman ng dalaga na ayos lang yon kahit pa halata naman sa magandang mukha nito na may pagsisisi ito sa nangyari sa kanila. Hinatid niya na rin ng dalagang si Diwata pauwi sa bahay ng mga ito dahil halatang sobrang hirap na talaga ito na maglakad ng dahil sa kanya. "Dito na bang bahay ninyo?" tanong ni Axel nung nasa tapat na sila ng isang luma at sirasirang bahay. Opo, sir. Maraming salamat po sa paghatid sa akin at pasensya na po kayo kung naabala ko kayo." "No, hindi mo ako naaabala." "Salamat po ulit, sir. Mauna na po ako." At bago pa man makalabas ang dalaga ng sasakyan, ay muli itong napatigil dahil nagtanong ulit siya. "Diwata, ang pangalan mo, tama ba?" "Pangalan ko lang po yan sa trabaho, sir. Aiza po ang tunay kong pangalan." Tumango naman si Axel. "I'm Axel." Kaya ngumiti ito sa kanya. "Maraming salamat po ulit sa paghatid sa akin, Sir Axel." Pinagbasta ni Axel na lumabas ang dalaga sa sasakyan niya at pumasok na sa loob ng gate na gawa sa kawayan. Hindi pa muna siya umalis sa tapat ng bahay ni Aiza at nakatingin lang siya roon.
Ang itsura ng bahay para bang konting hangin pa ay babagsak na ito. Gawa sa light materials na nabubulok na. Huminga siya ng malalim bago pinaandar ang sasakyan niya pauwi sa kanyang bahay nang hindi pa rin naalis sa isip niya ang nangyari kagabi at ang mukha ni Aiza. Inabot ni Axel ang mukha ng sculpture na nasa kanyang harapan at gamit ang kanyang mga hinlalaki ay hinaplos niya rin ang labi nun. Hanggang ngayon ay para bang nararamdaman niya pa rin ang lambot ng labi ng dalaga mula kagabi. Hindi maalis sa isip niya ang lahat ng mga nangyari. Calm yourself, Axel. This is not good. Saway niya sa kanyang sarili dahil para bang mababaliw na siya sa kakaisip. Fucking hell. How can I finish this piece when every time I look at her face, I can imagine her innocent face underneath me? Sa sobrang frustration ay tumayo na si Axel at nagpalakad-lakad para pakalmahin ang kanyang sarili at mawala ang lahat ng mga iniisip niya sa kanyang utak. Nakailang balik na siya ngunit hindi pa rin talaga maalis sa utak niya ang nangyari kagabi. Naiinis sa sarili na lumabas siya ng art room niya. Dumiretso siya sa minibar sa kanyang bahay at uminom ng uminom para lang sandali niya makalimutan ang lahat ng nasa isip niya. Apo, may problema ba? Bakit parang namumutlapat? Kanina ka pa iika-ika? Tanong ni Lola Marem sa apong si Aiza. Ninenervyos naman na tumingin na si Aiza sa lola niya. Opo, Lola. Ayos lang po ako, Lola. Nagtataka pa rin ang mukha ng lola niya. Sigurado ka ba, Apo? Parang hirap na hirap ka. Opo, Lola. Pilit pang umiti ni Aiza sa lola niya. Aalis na po ako, hindi po ako pwedeng malate sa trabaho ko ngayon. Mag-ingat po kayo rito. Nasa loob po ng ref ang niluto kong ulam para sa inyo. Initin nyo na lang po gamit ang rice cooker para hindi po kayo mahirapan sa gasol. Sige Apo, mag-iingat ka sa trabaho mo, ha? Opo, La. Mag-iingat din po kayo dito. Hindi maganda ang pakiramdam ni Aiza. Ang totoo niya ay nilalagnat siya mula pa kaninang umaga, ngunit kailangan niya na pumasok ngayon sa kanyang trabaho dahil baka mapagalitan na siya ng boss niya. Lalo pat kagabi ay hindi na siya nakapasok sa kanyang trabaho dala ng sobrang kalasingan. Anong problema sa paglalakad mo, Diwata? Bakit parang napilayan ka? Tanong ng katrabaho niyang si Maricar na napansin din ang hirap niyang paglakad. Natapilo kasi ako kagabi nung tinulungan ko si Lola na makapunta sa higaan niya. Pagsisinungaling pa ni Aiza. Nako, nilagyan mo na ba ng cold compress ang paa mo? Oo, medyo maayos naman na, hindi tulad kagabi kaya makakapagtrabaho na ako. Ano yung nasa leeg mo? Bakit mukhang chikinini? Gulat na inabot ni Aiza ang leeg niya para matakpan ang kamay niya. Hindi yan chikinini Kagat yan ng lamok. Naubusan na kasi ako ng pambili ng katol kagabi kaya pinagfiestahan na naman ako ng lamok. At mabuti na lang at naniwala rin si Maricar sa sinabi niyang kagat lang yan ng lamok. Hoy, iwasan mo magpakagat sa lamok. Kailangan mong magandang kutis na yan para sa trabaho nating to. Para mas malaki ang ibigay nilang tip sa'yo. At saka ang mahal kaya magpa-ospital kung magkakadengge ka. Oo, kagabi lang naman yun dahil naubusan talaga ako ng budget dahil sa gamot ni Lola. Pero mamaya makakabili na rin ako ng katol dahil may kikitain na ako. Dahil sa sinabi niya ay malungkot na napabuntong hininga si Maricar. Tila naaawa na naman sa kalagayan nila ngayon. Mahirap lamang si Aiza at hindi siya nakatungtong sa kolehiyo dahil sa sobrang kapos nila sa buhay. Ang kanyang lola lang kasi ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata niya dahil iniwan siya pareho ng mga magulang niya. At dahil nga may sakit din sa puso ang lola niya, ay hindi ito makapagtrabaho kaya hindi na nakapasok si Aiza sa kolehiyo. Bata pa lamang siya ay nagsimula na siyang kumayod para sa kanila ng lola niya. Masaya naman si Aiza sa buhay niya ngayon kahit pa mahirap lang sila dahil meron siyang mapagmahal na lola. Kaya kahit kailangang magbalat ng buto araw-araw ay ayos lang sa kanya para sa lola niya. Mataas ang pangarap ni Aiza sa buhay. Gusto niya na yumaman para sa lola niya. Para mapagamot niya ito sa mas malaking ospital. At gusto niya rin na mabili ang lahat ng gustuhin ng lola niya.
Ngunit dahil nga sa wala naman siyang ibang choice sa pwedeng pasukan na trabaho, ay sumuot na rin siya sa ganitong uri ng trabaho. Malaki rin kasi ang kita niya dito kaya nabibili niya ang maintenance ng lola niya. Isa lamang siyang server sa bar na ito. Ang trabaho lang niya ay mag-serve ng order ng alak ng mga customer at hindi siya gumagawa ng extra job. Marami siyang mga tip na nakukuha dahil sa makaagaw pansin talaga ang ganda niya at maraming mga nabibighani sa kanya. Bagaman maayos ang kita niya sa trabaho niyang ito, ay hindi rin siya natutuwa minsan lalo na kung may mga bastos na customers ang binabastos siya dahil sa sobra silang nagagandahan sa kanya. Sa edad niyang 25 ay wala pa talaga siyang kahit isang naging kasintahan. Nagkataon na kagabi niya lang din na isuko ang kanyang pagkababae sa isa nilang loyal customer. At ngayon nga ay sobrang hirap na hirap siyang maglakad dahil sa lalaking yan. Dagdagan pa nang nakasuot siya ng heels at talagang nilalagnat pa siya. Pakiramdam niya pa nga ay nabugbog na ang katawan niya. Sigurado ka ba na kaya mo magtrabaho ngayon, Diwata? Mukhang bibigay ka na eh. Nagtanong din sa kanyang isa niya pang katrabaho na si Thea. Oo, kaya ko pa. Kailangan ko ng pera. Pwede naman kitang pahiramin muna. Naku, hindi na. Dagdag pa sa iisipin ko yan. Mabuti na lang at nagawa niyang malagpasan ng gabing yon at natapos niya ang kanyang trabaho nang hindi siya nawawala ng malay. Hindi niya rin nakita ang binatang si Axel ng gabing yon kaya hindi niya nabalik sa binata ang pera na nilagay pala nito sa loob ng bag niya. Kinabukasan nga ay hindi pa rin nawala ang lagnat niya at sa halip ay mas lalo pa yung lumala. Ganun pa man ay pinilit pa rin ni Aiza sa sarili na pumasok sa trabaho dahil kailangan na kailangan nga nila ng pera. Ayaw niya naman na galawin ang pera na binigay sa kanya ng lalaki noong isang gabi dahil pakiramdam niya pag ginawa niya yun ay nakakababa ng pagkababae. Tingnan niyo, andyan na naman yung ubod ng gwapo nating customer. Bumilis ang tibok ng puso ni Aiza nang makita niyang binata mula noong isang gabi. Simpleng puting t-shirt at itim na jeans lamang ang suot nito at medyo may kahabaan itong buhok ay magulo. Ganun pa man ay sobrang gwapo pa rin talaga nito na para bang isang modelo. Oo nga at nang isang gabi niya pa hinihintay ang binata dahil sa gusto niyang ibalik dito ang pera na nilagay nito sa bag niya. Ngunit ngayon na nandito na ang binata ay tila nawala rin ang lahat ng lakas ni Aiza. Mabilis ang tibok ng puso niya at ayaw nang kumalma kahit anong gawin niya. Dagdagan pang naiisip niya rin ang nangyari sa kanila noong isang gabi kaya mas lalo lang siyang nahihiya na lumapit sa binata. Sa isip ni Aiza, hindi niya pa talaga ito kayang harapin ngayong gabi. Siguro ay sa susunod na lang na araw, kapag kumalma na siya. Diwata, ikaw daw ang gusto ng lalaki na mag-serve ng drinks niya. Nasa counter siya nang lapitan siya ng isa niyang katrabaho at nang tingnan niya kung sino ang tinutukoy nito ay natigilan siya at halos natigil din siya sa paghinga nang magtagpo ang mga mata nila ni Axel. Agad niya naman na iniwas ang tingin niya at kinuha na nga ang tray na laman ng order ng inumin ni Axel. Uy, Diwata, bakit parang tipo ka nung pogi na yon? Kung talagang bet ka niya, patulan mo na. Mukhang hindi ka naman nalugi, ang gwapo oh. Oo nga, Diwata. Tsaka balita namin sobrang yaman daw niyan. Isang sikat na eskultor at isang anak pa raw ng pinakamayaman na pamilya sa bansa. Panay pa ang pang-aasar sa kanya ng iba niyang mga katrabaho. Tumigil nga kayo. Saway niya sa mga ito na panay pa rin ang panunuju sa kanya. Isi-serve ko na to sa kanya. Bumalik na rin kayo sa mga trabaho ninyo. Pero seriously, Diwata, para ka nang mamamatay. Kaya mo pa ba talaga na magtrabaho? Oo nga, kaya ko pa. Kailangan ko ng pera. Para kay Lola. Naglalakad na si Aiza papalapit sa table na inukupan ng lalaking nasa kanyang mga mata. Kahit na mahina na ang kanyang katawan, pinilit niya pa rin ang sarili niya at maingat pa rin siya sa takot na baka matapon niya ulit ang inumin. Mababawasan pa yung sahod niya. Sir, nandito na po ang order ninyo. Kinakabahan na sabi ni Aiza kay Axel nung nasa table na siya nito.
Nasa kanya pa rin ang mga mata ng binata. Ngumiti naman sa kanya si Axel. Thank you, Aiza. Kung may iba pa po kayong kailangan, tawagin niyo lang po ako. Are you okay? At nagtagpo ang kilay nito nang mapansin ang lagay niya. You don't look okay. Ayos lang. Nagulat si Axel nang bigla na lamang nahimatay si Aiza. Mabuti na lamang at bago pa man ito bumagsak sa sahig ay nasalo niya na ito. Nag-aalala na binuhat niya ang dalaga na walang malay. Sir, ano po nangyari sa kanya? Lumapit sa kanyang tatlong server na babae na nag-aalala kay Aiza. Nawalan siya ng malay. Naku, sabi naman po namin na huwag na muna siyang magtrabaho dahil mataas ang lagnat niya. Ayaw niya pa rin po talaga na magpapigil. Hindi pa naman po kami pwede na lumiban ngayon sa trabaho para mabantayan siya dahil sa marami rin pong absent ng mga part-timer ngayon. It's okay, ako nang bahala sa kanya. I'll bring her to the hospital. Talaga po? Pero kilala niyo na po ba siya? Yes. I'm her boyfriend. Po? Hindi niya sinagot ang tanong na ito at tinalikuran niya na sila. Habang nilabas niya rin ang dalagang walang malay at dinala niya ito sa malapit na ospital na agad naman na inesikaso ng mga doktor. Napahawak si Axel sa kanyang noo dahil sa sinabi niya kanina. Ginawa niya lang yon dahil alam niyang pinapasundan siya ng mga magulang niya. At para mag-report sa mga magulang niyang inutusan ng mga ito na may girlfriend na nga siya, ay sinabi niya yon. Mula pa kasi kahapon ay panay na sila kapapangulit sa kanya na makipag-date na sa anak ng ka-business partner ng mga ito. At kaya ang sinabi niya sa kanila ay may girlfriend na siya. At ngayon para makasiguro kung nagsasabi nga ba talaga siya ng totoo, ay pinapasundan siya ng mga ito. Sinabi sa kanya ng doktor na kaya nawala ng malay ang dalaga ay dahil sa mataas na lagnat. At ang pinakadahilan nun ay dahil sa nangyari sa kanila ng isang gabi. Iyon ang sinabi ng doktor sa kanya kanina kaya mas lalo pang nag-guilty si Axel dahil nasaktan niya nga ang dalaga. Hindi niya iniwan si Aiza sa ospital, lalo pat gabi na rin nun. Hindi na rin siya makatulog sa pag-aalala kaya binantayan niya na lang ang dalaga. Umaga na nung magising si Aiza at si Axel ay wala pa ring tulog. Nakaupo lang siya sa couch at sobrang aga pa kanina nung siya'y lumabas sandali ng ospital para bumili ng maaaring kainin ni Aiza. Maayos na bang pakiramdam mo? Nawalan ka ng malay kagabi. So I told your boss to let you rest today. Sabi ni Axel sa dalaga na halatang nagulat. Po? Don't worry. Ang sabi niya naman sa akin ay sasahuran ka pa rin niya kahit absent ka. Paliwanag niya. Kumain ka na muna. May binili akong pagkain para sa'yo kanina dahil alam kong gutom ka na pagising mo. Inasikaso ni Axel ang pagkain na binili niya kanina para ibigay sa dalaga. Kayo po bang nagdala sa akin dito? Yes, nawalan ka ng malay kagabi while serving the drinks. Nagbaba ng tingin si Aiza. Pasensya na po sa nangyari. It's okay, as long as you're okay. May masakit pa ba sa'yo? Wika ni Axel sabay inabot niya sa dalaga ang hinanda niyang pagkain. Wala na po. Maayos ang pakiramdam ko. Salamat po sa inyo. You're welcome. Nagpasalamat din sa kanyang dalaga na matanggap nito ang pagkain na hinanda niya. At habang kumakain nga ito ay pinagmamasdan pa rin ito ni Axel. Pasensya na at dahil sa akin nasaktan ka. Wika ni Axel. Gulat naman na bumaling sa kanya si Aiza. Po? Ang sabi ng doktor, ang posibleng dahilan kaya ka nilagnat ng mataas ay dahil sa I stretched your walls too much and your walls couldn't take it kaya nagkaroon daw ng cut and napakamad si Axel sa ulo niya. The outside is red and swollen. Hindi lang buong mukha at tenga ni Axel ang namumula at ganun din ang dalaga na halos gusto nang magpalamon sa kinauupuan dahil sa sobrang hiya. At habang nagpapaliwanag nga si Axel, ay gusto niya na rin na bumuka ang lupa at lamunin na lamang siya. It was awkward and embarrassing.
I'm sorry I've been rough to you. Hindi ko sinasadya na masaktan ka. Ayos lang po yun, sir. At saka wala naman po kayong kasalanan kung bakit po ako nagkasakit. Sadyang masyado lang po talaga siguro akong napagod sa trabaho at hindi na po kinayang katawan ko. Pinagmasdan ulit ni Axel ang dalaga habang kumakain ito. Iniisip niya kung bakit sobrang sipag nito sa trabaho na kahit may mataas na lagnat ay pumapasok pa rin ito. Why are you working so hard? Hindi nga mapigilan na itanong ni Axel. Para po kay Lola, sagot ni Aiza bago tumingin sa kanya. May sakit po kasi siya sa puso at may maintenance siya kaya kailangan kong bilhin. Ikaw lang bang nagpo-provide para sa kanya? Opo. At aaminin ni Axel na nakaramdam siya ng awa para sa dalaga. Mukhang pagod na nga ito sa pagtatrabaho, ngunit walang magawa dahil wala itong ibang katuwang. Paglipas nga ng ilang minuto ay nagsalita ulit si Axel. I have an offer. Ho? Pretend to be my girlfriend for a day, and I'll give you 1 million. Ako na rin ang sasagot sa pagpapagamot ng lola mo. Nang dahil sa sinabi niya ay mas lalong nagulat ang dalaga. Po? Kailangan ko ng babae na nagpanggap na girlfriend ko in front of my parents. And I felt like you're the best choice. Pero, it's just for a day. Kailangan ko lang sila na mapaniwala na may girlfriend na nga talaga ako para hindi na nila ako pilitin na makipag-date sa anak ng ka-business partner nila. At magpakasal. And if you agree, hindi mo na kailangan magtrabaho ng sobrang hirap para sa lola mo dahil ako nang sasagot sa pagpapagamot niya. And I'll also give you 1 million. But if you feel like 1 million is not enough, you can tell me. At maaari ko pang dagdagan. Hindi agad sumagot ang dalaga. Natahimik ito ng ilang segundo na para bang nag-iisip at tahimik naman na hinintay ni Axel ang pasya nito. Paglipas ng ilan pang sandali ay tumingala ito sa kanya. Isang araw ko lang po na kailangan gawin yon? Tumango si Axel. Yes, just 1 day. Kung papayag po ako sa trabaho na alok ninyo, kailan po ako magsisimula? Pag magaling ka na. I'll introduce you to my parents, but right now, we can practice para mas kapanipaniwala sa kanila na girlfriend nga talaga kita. Anong klaseng practice po? Dahil nga sa parang nakapagpa siya ng dalaga na tanggapin ang alok niya, ay naupo ulit si Axel para nga simulan nila ang practice nila. Tell me about yourself, your name, and everything about you para pag nagtanong sa akin ng mga magulang ko tungkol sa'yo, I can answer them. Tumango naman ang dalaga. Ako po si Aiza Gutierrez, 25 taong gulang. Nakatira ako kasama ang lola kong si Marem na 76 years old na at may sakit sa puso. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa sobrang hirap ng buhay at sa murang edad ay pumasok na ako sa trabaho bilang isang kasambahay. Ngunit dahil sa hindi sapat ang aking kinikita sa pagiging kasambahay, ay pinasok ko na rin ang trabaho ng kaibigan ko sa isang club bilang isang server. At mahigit na 6 na taon na ako sa trabaho kong yun. Ang paborito ko pong kulay ay pink at mahilig din po ako sa itim. Mahilig din po ako sa mga pusa pero wala po akong alaga sa ngayon dahil wala pa akong papakain sa kanila. Habang nagsasalita ang dalaga ay hindi rin napigilan ni Axel ang mapangiti. Ang totoo niyan ay hindi niya nga namalaya na nakangiti na pala siya habang nakatitig at nakikinig siya sa dalaga. May boyfriend ka na ba? Umiling si Aiza. Wala pa po. Why? Po? Bakit wala ka pang boyfriend? Kasi wala pa po akong time. Mas gusto ko po kasi na mag-focus sa pag-alaga kay Lola. Mas gusto ko po kasi na ibuhos ang lahat ng oras at atensyon ko sa kanya kaya ayoko munang magkaroon ng boyfriend. So, you've never been in a relationship? Opo, hindi pa po. Oh, I see.
Kayo po, sir. Ano pong pangalan ninyo? Baka po kasi pagkaharap ko ng mga magulang nyo bigla na lang po silang magtanong sa akin at wala po akong maisagot sa kanila. Wika ni Aiza. I'm Axel Vancouver. Isa akong sculptor at nag-iisang anak ako. And I'm almost 30. Tumangon dalaga. Ano pong paborito niyong kulay? Everything. Isa rin akong pintor. I find beauty in all colors as they infuse life into the paintings. Kinilala nga nila na mabuting isa't isa ng araw na yon. At sa sumunod pang mga araw hanggang sa dumating na ang araw na handaan na si Aiza na humarap sa mga magulang ni Axel. Mom, Dad, this is my girlfriend, Aiza Gutierrez. Kasalukuyang nasa hapag kanina sila sa maganda at malawak na mansyon ng magulang ng binata. Hawak-hawak ni Axel ang kamay niya at kaharap niya ang mga magulang ng binata na nakangiti naman sa kanila. Kinabahan si Aiza at halos mahulog na ang puso niya sa hapagkainan sa sobrang bilis ng tibok nun. Nakaka-intimidate kasi ang itsura ng mga magulang ni Axel. Ikinagagala ko po kayong makilala, ma'am, sir. Kinakabahan na wika ni Aiza at naramdaman niyang humigpit naman ang hawak ni Axel sa kamay niya. Oh my, you're so gorgeous. Masaya na sabi ng ina ni Axel. Kamukhang kamukha mo talagang nasa sculpture ng anak ko. I was right. In love nga talaga siya habang ginagawa niyang sculpture na yon. Napakaganda mo, you look like a goddess. Nahihiya namang ngumiti si Aiza. Salamat po, ma'am. Sabay nagtataka siyang sumulyap kay Axel dahil hindi niya naman alam kung anong tinutukoy ng ina nito na sculpture na kamukha niya raw. Pero hindi naman tumingin sa kanyang binata. Tawagin mo na lamang kaming mama at papa. Wika ng ina ni Axel. Ilang taong ka na ba, iha? Nahihiya pang ngumiti si Aiza. 26 na po ako. At habang kumakain nga sila ay panay ang kanilang pag-uusap. Mabait sa kanyang mga magulang ni Axel at tila gustong-gusto nga siya ng mga ito. Ang akala ni Aiza ay masungit ang mga ito pero mabait naman pala sila. Mukha lang silang masungit. Hanggang sa nasa living room na sila ay panay pa rin ang kanilang kwentuhan at hindi naman umaalis sa tabi niya si Axel. Nasaan na pala mga magulang mo, Aiza? Tanong naman ng ama ni Axel na si Mr. Ariel. Kamukhang kamukha ito ni Axel. Lahat na siguro ng katangian ay namana na ni Axel sa ama. Lumaki po ako kasama ang lola ko at ang mga magulang ko ay pareho na pong may ibang mga pamilya. Kami na lamang po ni lola magkasama sa buhay. Oh, that's sad. Malungkot na sabi ni Mrs. Eve. But I bet your lola is so nice. Napalaki ka niya ng maayos. Opo. Sobrang bait po ng lola ko kahit sino po ay nagsasabi na sobrang mabait po talagang lola ko. Pagdating talaga sa lola niyang pag-uusapan ay laging energetic si Aiza. Sobrang bait din naman kasi talaga ng lola niya kaya gustong-gusto niya na pinagmamayabang niya ito. At ang mga magulang nga ni Axel ay masaya naman na nakikinig sa kwento niya tungkol sa lola niyang si Marem. Hindi rin napapansin ni Aiza na habang siya ay panayang daldal ay nakangiti naman si Axel habang nakatingin sa kanya. Ang mga ngiti nga sa labi ni Axel ay hindi nakatakas sa paningin ng mga magulang niya na lihim naman na napapangiti. Nag-aaral ka pa ba, iha, or you already graduated? Nagtanong ulit ang ina ni Axel. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Bata pa lamang po ako nung nagsimula ako magtrabaho para sa amin ng lola ko. Meron po kasi siyang sakit sa puso. At sa awa po ng Diyos ay hindi naman po lumala ng sobrang sakit niya pero meron po siyang mga maintenance sa gamot. So, ikaw ang nagpo-provide para sa inyo ng lola mo? Opo. Ayoko po kasi na magtrabaho pa si lola kasi nung bata pa po ako ay sobrang dami na rin po niya naging sacrifices para sa akin. Gusto ko po na kahit papaano ay makabawi man lang ako sa kanya. Oh my, you're so sweet naman. Sobrang swerte ng lola mo sa'yo. And you know what?
Hindi lang mukha mo ang napakaganda sa'yo, pati na rin ang puso mo. Kaya siguro ay nabihag mo talagang anak namin, no? Salamat po. So tell us more about your dreams pa. Nasa plano mo na ba ang pagpapamilya? Dati po ay wala po yun sa plano ko kahit pa po paulit-ulit na sinasabi sa akin ng lola ko na isipin ko na lang daw ang tungkol sa bagay na yon dahil hindi na raw po ako bumabata. Noon po kasi ang buong plano ko lang ay para sa trabaho ko at kay lola. Hindi ko na po halos naisip kung anong buhay na gusto ko kapag tumanda na ako. Pero mula po nang makilala ko si Axel, ay bigla po ako nagkaroon ng plano para sa future ko. Gusto ko po na magkaroon ng pamilya kasama siya. Gusto po namin pareho ng maraming anak. Hindi na nga rin napigilan ni Axel ang ngiti niya dahil sa sinabi yon ni Aiza. Nagkatinginan sila ng kanyang ama at ngumiti ito kay Axel. Kinagatan ni Axel ang ibaba niyang labi para pigilan ng ngiti, sabay nag-iwas siya ng tingin. So, you have plans to marry him na ba? Tumango si Aiza. Naisip na po namin yon. Pero sabi ko po sa kanya ay hindi pa po sa ngayon dahil gusto ko pa pong alagaan si Lola. Naiintindihan niya naman po ang gusto ko at sabi niya ay willing naman daw po siya na maghintay hanggang sa handa na po ako na magpakasal kami. At sa ngayon po ay gusto na rin po namin na i-enjoy ang pagiging magkasintahan namin. Ini-enjoy pa po namin ang nasa isip ay kami na po talagang ikakasal at magkakasama habang buhay. Napaka-natural ng acting ni Aiza para kay Axel na sa sobrang natural nun ay napapabilis na ang tibok ng puso niya at nag-iinit na rin ang buong mukha niya. Alam ni Axel na masayang magulang niya na marinig ang mga yon mula kay Aiza. Halata yon sa mga mata nila at maging si Axel ay masaya rin. Masaya ang puso niya at hindi niya rin alam kung bakit siya nasisiyahan gayong alam niya naman na ang lahat ng ito ay pagpapanggap lamang. Wow! I like that! Focusing on each other's desire while having plans na kayo na talagang para sa isa't isa. I love that! Masaya na sabi ng kanyang ina sabay tumingin ito sa kanya para bang umaaproba. Nang araw nga na iyon ay naging maingay ang bahay ng kanyang mga magulang at ang gusto pa nga ng mga ito ay doon sila magpalipas ng gabi. Pero hindi na pumayag si Axel dahil wala naman na sa usapan nila ni Aiza na papayag ito na doon sa bahay ng magulang niya magpapalipas ng gabi. At ngayon nga ay nasa sasakyan na sila. Ihahatid niya na kasi si Aiza sa bahay nito dahil tapos na ang pagpretend nilang dalawa. Tahimik ang dalaga na nakaupo sa passenger seat habang siya naman ay nasa daan ang mata. What you said earlier. Panimula ni Axel. Bumaling naman sa kanya si Aiza. Bakit po? May mali po ba sa sinabi ko? No? Walang mali sa sinabi mo. It was in fact nice. Masaya ako marinig yon. And I'm sure my parents are also glad to hear those. Talaga po? Natutuwa na tanong nito. Yeah. It was quite romantic to hear. Nako, sinabi ko na nga lang po kung anong nasa isip ko. Hindi ko pa po kasi alam na paghahandaan yun ng masyado. Nginitian ni Axel ang dalaga na para bang natigilan. Thank you for your effort, Aiza. Welcome po, sir. Kulang pa nga po yun sa tulong niyo sa akin ng lola ko. And by the way, po, you look gorgeous today. Kaya agad naman na namulang pisngin nito. Hala, talaga po? Yes, like a goddess. Bagay sa'yo ang pangalan mo, Diwata. Salamat po. Masaya nga rin si Aiza na nagustuhan siya ng mga magulang ni Axel at walang naging problema sa pagpapanggap na lang dalawa. Bukod pa ron ay mapapagamot niya na ang lola niya at mababayaran ng mga utang nila dahil sa binayad sa kanya ni Axel. Ang hindi naman alam ng dalawa ay una pa lang alam naman talaga ng magulang ni Axel lang tungkol sa pagpapanggap nilang dalawa. Ngunit hindi nila kunumpronta ang dalawa dahil kanina, lalo pa nung nakita nilang emosyon sa mukha ng kanilang anak na noon lang nila nakita. At noong makabalik na nga si Axel sa bahay ng mga magulang, ay nagkasundong mag-asawa na kausapin ng kanilang anak.
Alam namin na nagpapanggap lang kayong dalawa. Sabi kay Axel ng kanyang ina kaya natigilan siya dahil hindi niya inaasahan na sasabihin iyon sa kanya ng kanyang ina. Noon pa man ay may hinar na kami ng iyong ama para malaman kung may kinikita ka na ba na talagang babae na balak mong pakasalan kaya alam namin na wala pa. Kaya nagulat na lang kami nang sabihin mo sa amin na may girlfriend ka na balak mong pakasalan at gusto mong ipakilala sa amin. Alam namin ng ama mo na pinagpanggap mo lang si Aiza para maging girlfriend mo. Nang sa ganon na hindi na matuloy ang pagpapakasal mo sa anak ng ka-business partner ng iyong ama. I'm sorry, Mom. Ang tangi na lamang nasabi ni Axel sa mga ito. No? Kami dapat ang ama mo ang humingi ng sorry sa'yo. Dahil masyado ka naming pinipressure na magpakasal kaya napipilitan kang magsinungaling sa amin. Patawarin mo kami ng daddy mo, anak. Nag-aalala lang kami na baka tumanda kang binata at walang mag-alaga sa'yo kapag wala na kami dahil wala ka rin mga kapatid. It's okay, Mom. Naiintindihan ko naman po ang dahilan niyo ni Daddy. Patawarin niyo rin po ako kung nagawa namin ni Aiza na magsinungaling sa inyo. Wala po siyang kinalaman dito. Ako pong humiling sa kanya na kung maaari magpanggap siya na girlfriend ko. Paliwanag niya kaya nagkatinginan ng magulang niya na para bang nababasa ang nasa isip ng isa't isa. Sa totoo lang, masayang mag-asawa na makitang pinagtatanggol ng anak nila si Aiza. Ngayon lang ulit kasi nila nakita na ganito si Axel. About Aiza. Ano pong tungkol sa kanya, Mom? Gusto mo siya, hindi ba? Natigilan si Axel. Ho? Nakikita namin sa mga mata mo. The way you looked at her. It's like you're looking at the most beautiful art in this world. Puno ng paghanga at pagmamahal ang mga mata mo kapag tumitingin ka sa kanya. And when you're looking at her eyes, it's like you're looking at your world. Para bang siya lang ang tao sa mundo pag tumingin ka sa kanya. Hindi naman agad nakasagot si Axel sa sinabi ng kanyang ina. Hindi niya lubos akalain na mapapansin din yon ng mga magulang niya. Hindi niya alam kung hindi niya talaga yon natago ng mabuti kanina o sadyang kahit anong gawing pagtatago niya ay nag-uumapaw na yon at hindi niya na maitatago pa. I think you misunderstood, Mom. There's no point in denying it. Sagot naman ng kanyang ina. Wala namang masama kung mahulog ka kay Aiza. I mean, she's lovable. Mabait at mapagmahal din siya. Nasa kanya ng lahat ng katangian na hinahanap ng isang lalaki para maging asawa. Hindi ka rin naman masisisi kung nahulog ng loob mo sa kanya. Hindi na lang sumagot si Axel at nagbabalang ng tingin. Nakita naman ng mga magulang niyang pag-aalangan na dumaan sa kanyang mga mata at alam nila kung anong dahilan nun. Dahil yan sa nangyari sa kanya noon. Matagal ang panahon mula nang iwan at lokohin ka ni Lauren. Wala naman sigurong masama kung hahayaan mo ang sarili mo na muling magmahal. Malay mo sa pagkakataong to ay tamang tao ng paglaanan mo ng pagmamahal mo. Kung sinaktan ka ng dati mong minahal, hindi ibig sabihin nun ay masasaktan ka rin sa susunod mong mamahalin. Wala pa rin siyang sagot. Ang dahilan niya kung bakit ayaw niya pang umibig ulit, kahit mahabang panahon ang lumipas, ay dahil sa masyado siyang nasaktan sa kanyang unang minahal, si Lauren. Nasa kolehiyo pa lamang ay kasintahan niya na si Lauren. Binuhos niya ang lahat ng pagmamahal niya kay Lauren ngunit hindi nito iyon pinahalagahan. She both cheated on him and betrayed him. Ninakaw din ni Lauren ang lahat ng mga paintings niya noon at binigay yon sa pinagpalit nito sa kanya. At silang dalawang kumita roon. Alam din namin ng mami mo na nagbalik na siya ngayon. Sabi naman ng kanyang ama na may awa habang nakatingin sa kanya. Alam namin na ginugulo ka na naman niya dahil sa gusto niya makipagbalikan sa'yo. At alam namin na wala kang balak makipagbalikan sa kanya matapos ang lahat ng nagawa niya sa'yo noon. Don't let past pain hinder your ability to love again, Axel. Give yourself the chance to find happiness once more. Alam namin na magiging masaya ka lang kung hahayaan mong sundin ang kung ano man ang laman ng puso mo. At malayo sa takot ang nakaraan mo.
At tila wala na nga talaga siyang kahit anong maitatago sa mga magulang niya. Alam ng mga ito ang lahat tungkol sa kanya. Nabasa na nila ang nararamdaman niya para kay Aiza kahit hindi niya nasabihin at higit sa lahat, alam nila na nagbalik na nga si Lauren para guluhin na naman ang buhay niya dahil sa hindi nag-work ang relasyon nito sa lalaking pinagpalit nito sa kanya noon. Ang akala ni Aiza ay isang araw lang talaga ang pagpapanggap nilang dalawa ni Axel na magkasintahan. Ngunit hindi niya inaasahan na aabot pala yon ng linggo. Dahil lumapit sa kanya si Axel na kailangan niya ulit na magpanggap na girlfriend nito dahil masyado raw siyang nagustuhan ng mga magulang nito at ang gusto ay lagi raw siyang bumisita sa bahay ng mga ito. Nagdagdag naman ng bayad sa kanya si Axel kahit pa ang sabi niya ay hindi naman na kailangan dahil masyado ng marami ang pera na ibinigay nito sa kanya. At ngayon nga ay kasama niya si Axel sa exhibit nito. Ang gusto kasi ng binata ay isama siya. Kasama rin nila mga magulang ni Axel at maging ang kaibigan nito na gulat na makita siya at kanina niya pa napapansin ang nangaasar na tingin kay Axel na napapairap na lang. Ang ganda, kayo po ba talagang may gawa nito? Sabi ni Aiza habang tinitingnan ang mga sculptures at paintings ni Axel na kasama sa exhibit. Yes, sagot naman ni Axel. Wow, ang galing niya naman. Ang gaganda ng lahat ng gawa mo. Ngumiti si Axel. Thank you. At hindi nga nagsisinungaling si Aiza. Sobrang gaganda ng lahat ng obra ni Axel kaya hindi na nakakapagtaka na maraming mga tao ngayon at marami rin ng mga taga-media. Nakakahangang talento ni Axel. Walang masabi si Aiza kundi ang kahanga-hanga ito. Lumapit din sa tabi nila ang kaibigan ni Axel na si Thunder. Diwata, alam mo ba na may sculpture ang nobyo mo na sobrang kamukhang kamukha mo? At ayaw niyang isama dito sa exhibit niya dahil for his eyes only lang daw yon. Kaya naman rin nabigla si Aiza sa nalaman. Talaga po? Yes. Aba, ikaw pa ngang inspiration. Hindi na natapos ni Thunder ang sasabihin nang mabilis na takpan ni Axel ang bibig nito ng kamay at sinamaan pa ng tingin ni Axel ang kaibigan. Nagtataka naman si Aiza at pakatotoong sinabi ni Thunder. Panay pa rin ang tawa ni Thunder at inaasar pa rin ito si Axel na pare pa rin ang sama ng tingin kay Thunder. Nang maiwan na nga silang dalawa ni Axel ay hindi na napigilan ni Aiza ang sarili na tanungin ito tungkol sa nabanggit ni Thunder. Sir, totoo po bang may kamukha akong sculpture sa bahay niyo? Pabulong na tanong niya. Na mas lalo lang na namulang tenga kaya sapat ng sagot yon para kay Aiza. Pwede ko po bang makita? I'll show you kapag nakapunta ka sa bahay ko. Sagot naman ng binata kaya sobrang excited si Aiza. First time niya makakakita ng kamukha niyang sculpture kaya hindi niya ma-explain ang saya at excitement niya ngayon knowing na si Axel mismo ang gumawa ng sculpture na yon. Feeling niya tuloy ay para sa kanya talaga ang sculpture na yon. Pinakilala rin siya ni Axel sa mga taga-suporta nito na dumalo sa exhibit kaya sobrang hiya ni Aiza dahil hindi niya lubos akalain na ipapakilala siya ni Axel sa harap ng mga tagahanga nito at ng media. Naging masaya ngayon at sobrang dami ng natuwa dahil sa wakas ay may kasintahan na raw si Axel. Ngunit ang kasiyahan na yon ay hindi nagtagal nang biglang dumating ang isang babae na nagpakilalang Lauren para manggulo at kung ano-ano ang masasakit na salita ang sinabi sa kanya. Alam niyo ba na ang girlfriend ng isang magaling na sculptor ay isang prostitute? Yes, isa siyang prostitute. At possible na si Mr. Axel Vancouver ay nilandi niya lamang at malamang sa malamang ay ginamit niya rin para sa pansarili at para makaahon siya sa kahirapan. Sigaw ni Lauren kaya napasinghap ang lahat ng mga tao roon. Hindi totoo yun. Umiiyak na sabi ni Aiza. Hindi ako bayaran. Mahigpit naman na hinawakan ni Axel ang kamay niya at masama ang tingin na tiningnan si Lauren. Stop this, Lauren! Bakit? Sarkastiko naman na sumagot si Lauren. Ayaw mo bang malaman ng mga taga-suporta mo na pumatol ka sa isang bayaran na babae? Ha? Tigilan mo na to, Lauren. Pinatawag ng mga magulang ni Axel ang mga security
para ipatampot si Loren na wala pa ring tigil sa panggugulo. Ang babaeng iyon ay ang ex-girlfriend pala ni Axel at kaya ito nanggugulo ay dahil hindi nito matanggap na may bago ng girlfriend ang dating kasintahan. Walang tigil sa pagbuhos ang luha ni Aiza dahil sa mga nasasakit na salitang binitawan sa kanya ni Loren na puro wala namang mga katotohanan. Puno rin ng paghuhusgang tingin sa kanya ng ilan sa mga tao roon sa exhibit at hindi yun masikmura ni Aiza kaya ang ginawa niya ay kumawala siya mula sa pagkakahawak ni Axel sa kamay niya at tumakbo siya paalis palabas sa exhibit venue na yon at hindi niya rin pinakinggan ang pagtawag sa kanya ni Axel. Wala siyang pakialam kung may nakasalubong man siyang mga tao na takang-taka nang makita siyang umiiyak. Aiza! Boses yan ni Axel na sinandan pala siya ngunit tuloy lang siya sa pagpapatakbo. Wait, Aiza! Hanggang sa naabutan nga siya ng binata at hinawakan siya nito sa kamay kaya napahinto rin si Aiza sa pagtakbo. Puno pa rin ng luha ang kanyang mga mata na tiningnan niya si Axel. Let's talk. Puno ng emosyon ang mga mata ni Axel habang nakatingin sa kanya. I'm sorry about what happened earlier. Hindi ko alam na darating si Loren. I'm sorry about her. Hindi totoo na bayaran ako. Marangal pong trabaho ko. Umiiyak na sambit niya. Hindi ako bayaran. I know. Niyakap siya ni Axel. I know, alam kong hindi katulad ng sinasabi niya. And I'm sorry kung sinabi niya yun sa'yo. Pangako, gagawin ko to ng paraan. Aayusin ko ang lahat ng gulong ginawa niya. Inalo siya ng binata at hinaplos ang likuran niya para kumalma siya at tumigil sa pag-iyak. Ngunit wala pa ring tigil sa pagbuhos sa mga luha si Aiza. Sobrang napahiya siya kanina na biglang bumaba na rin ang tingin niya sa kanyang sarili dahil tama naman ang sinabi ni Loren kanina. Wala nga talaga siyang karapatan para tumabi kay Axel. Hindi siya nababagay dito. Isa lamang siyang hindi hamak na dukha na kahit sa loob ng venue kanina ay hindi siya bagay. Iyak lang ng iyak si Aiza at siniksik niya pa ang mukha niya sa dibdib ni Axel para itago niya yon sa ibang mga tao dahil sobrang hiyang-hiya siya. Niyakap naman siya ng mahigpit ni Axel at panay pa rin ang pang-aalo nito sa kanya. Habang ang mga magulang naman ni Axel ay malungkot na nakatingin sa dalawang nagyayakapan. Naaawa sila sa nangyari kay Aiza dahil batid nila na wala naman talagang mga katotohanan ng paratang ng ex-girlfriend ng kanilang mga anak. Pinigilan din ng mga magulang ni Axel ang mga taga-media na kumukuha ng video sa dalawa. At nang dahil nga sa nangyari ng araw na yon, ay naging katatawanan si Aiza. Lahat ng mga mata na nakatingin sa kanya ay puno ng pamamaliit sa kanya. Kahit sa kanyang trabaho, pakiramdam niya ay hinuhusgahan siya ng lahat na ni halos ayaw niya nang lumabas ng kanilang bahay dahil nahihiya siya. Hindi ni Aiza makayang ganon, kaya naman nagpasya siya na bumalik na lamang sa kanilang probinsya kasama ang lola niya na hindi nagpapaalam kay Axel. Sa isang linggo na pananatili nila roon ay nalaman ni Aiza na siya ay nagdadalang tao. Nung una hindi alam ni Aiza kung anong gagawin niya nang malaman niyang buntis siya at si Axel ang ama. Ngunit mas pinili ni Aiza na wag na lamang munang ipaalam kay Axel ang tungkol sa pagbubuntis niya dahil nag-aalala pa siya sa kung anong iniisip ng pamilya ni Axel sa kanya. Paano kung sabihin nila na baka hindi naman talaga anak ni Axel ang dinadala niya dahil nga sa mga pinagkalat ni Loren tungkol sa kanya na bayaran siyang babae. Mabuti na lang at laging nasa tabi niya ang lola niya. Sinuportahan siya nito sa kanyang pagbubuntis at hindi nagalit sa kanya kahit pa noong nagsinungaling siya at sinabi niyang hindi niya alam kung sino ang ama ng dinadala niya. Lola, magpapacheck up lang po kami ni baby. Dito lang po muna kayo ha. Paalam ni Aiza sa lola niya habang nakahawak siya sa kanyang 6 na buwan na tiyan. Oh sige apo, mag-iingat kayo ha. Opo la. At nagtungo na nga si Aiza sa community clinic dahil may libreng check-up nga roon. Nakahawak si Aiza sa malaki niyang tiyan habang nakapila. Maraming mga nakapila ngayon. Ngayon lang din kasi nagkaroon ng free check-up dito sa lugar nila. Dahil nga sa masyadong liblib ang kanilang lugar ay bihira lang ang mga pupunta na taga-medical.
6 na buwan na po ang tiyan niyo, ma'am, ano? Tanong kay Aiza ng babaeng doktor nung turn niya na. Opo. Ano pong pangalan nila? Aiza Gutierrez po. Tumango ang doktor at sinulat ang pangalan niya. Ang pangalan po ng ama ng bata? Hindi agad nakasagot si Aiza, kaya nag-angat ng tingin sa kanya ang doktor. Sino pong ama ng bata? Ako. At napalingon si Aiza nang marinig ang isang pamilyar na boses at nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang isang pamilyar na lalaki na nakasuot ng itim na polo at jeans at saka may suot ding kulay itim na sombrero. Sir Axel? Nagulat na sabit ni Aiza sa pangalan ng binata na ngayon ay naglalakad palapit sa kanya. Sobrang bilis ang tibok ng puso niya at halos malaglag na yon. Hindi siya makapaniwala sa kanya nakita. Hindi sigurado si Aiza kung totoo bang nangyari ito o panaginip lamang niya ang lahat ng ito. Nang makalapit sa harapan niya ay ngumiti ng matamis sa kanya si Axel. Hello, my love? Hindi naman makagalaw si Aiza nang dahil sa gulat. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya na ngayon si Axel. Kahit pa noong naupo rin sa harapan niya si Axel at nagpakilala sa babaeng doktor na gulat din, ay hindi pa rin makagalaw si Aiza sa gulat. Hi, I'm Axel Vancouver. Ako ang ama ng dinadala niya. Pagpapakilala pa ni Axel sa doktor. At halos wala namang maintindihan si Aiza sa sinabi ng doktor dahil ang buong atensyon niya ay na kay Axel na siyang nakikinig sa mga sinabi ng doktor. Hindi pa rin makapaniwala si Aiza. Anong ginagawa mo dito, sir? Tanong ni Aiza nung matapos na ang check-up at nakalayo na sila mula sa ibang mga tao. I'm here to see you. Masama bang dalawin ang mag-ina ko? Tanong naman pabalik ni Axel at ang huli sinabi nito ay dahilan ng mas lalong pagbilis ng tibok ng puso niya. Ang tagal kitang hinanap. I looked everywhere just so I could find you. Nandito ka lang pala. Humakbang palapit sa kanya si Axel, kaya naman ay napahakbang din paatras si Aiza ngunit wala rin siyang naging kawala nang ipulupot na ni Axel sa bewang niya ang braso nito. Anong kailangan mo sa akin? Nauutal niyang tanong. You, sagot ni Axel habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Huh? Kailangan kita sa buhay ko. Ano? Ewan niya ba't parang hindi gumagana ang utak niya sa sinasabi nito. Kailangan ko kayo ng anak natin sa buhay ko. Hindi mo anak. Hindi mo kailangan na magsinungaling sa akin. Alam kong anak ko ang batang yan. Pero, ngunit kahit anong gawin at tanggin niya man ay tila sigurado na nga si Axel na anak nito ang dinadala niya. Sumama ka na sa akin. Hindi ako papayag na dito kayo ng anak natin manirahan. Hindi ko hahayaan na lalaki sa ganitong lugar ang panganay ko. Sinubukan ni Aiza na lumayo kay Axel, ngunit mas lalo lamang na humigpit ang hawak nito sa bewang niya at mas hinapit palapit ang katawan niya sa katawan nito. Bitawan mo ako. Hindi kami sasama sa'yo. Kaya ko naman na buhayin mag-isang anak natin. At sa tingin mo ba'y hahayaan ko na mangyari yon? Pinutol ni Axel ang sasabihin niya. Hindi niya mawari kung nagagalit ba ito sa kanya o kung ano. Pero diretsyo na nakatingin sa mga mata niya ang binata. Hindi kita hinanap ng sobrang tagal kung hindi ka mahalaga sa akin. I love you, Aiza. The moment I laid my eyes on you, nakuha mo ng puso ko. Kaya hindi ako papayag na malayo kayo sa akin ng anak natin. Mahal kita. Mahal ko kayong dalawa. Ano? Hindi pa tuluyan na napoproseso sa utak niya ang sinabi ni Axel. Hindi niya alam kung tama ba ang pagkakarinig niya o nagkakamali lamang siya. At alam ko na mahal mo rin ako. Dagdag pa ng binata habang diretso pa rin na nakatingin sa mga mata niya. Hindi naman alam ni Aiza kung anong isasagot niya. Tama ako, hindi ba? Mahal mo rin ako? At tama hanggang sinabi nito. Mahal niya nga rin ito. Napatunayan ni Aiza na ang pagmamahal niya sa mahigit 7 buwan na
Malayo siya kay Axel. Kahit na malayo siya at kahit na nasa isip niya noon ay imposible pa na makita niyang ama ng anak niya, ay hindi niya pa rin napigil ang sarili niya. Minahal niya pa rin ang binata at sa bawat araw na lumipas ay minahal niya pa itong lalo. Mas lalo lang na lumalim ang pagmamahal niya para kay Axel. Mahal kita, Aiza. Mahal na mahal kita. At handa ako na pakasalan ka. Kaya sumama ka na sa akin pagbalik sa bahay. Hindi ako papayag na dito lang kayo na magiging anak natin. I can give you both a better life. Pero magagalit sa akin ang magulang mo dahil sa nangyari noon. Nag-aalangan na sabi niya. Oo nga't masayang-masaya ang puso niya na malamang mahal din siya ni Axel, ngunit inaalala niya rin kung anong sasabihin ng mga magulang nito sa kanya. Matapos ang lahat ng nangyari noon, hindi na alam ni Aiza kung ang may mukha pa siyang ihaharap sa magulang ng binata. Hindi sila galit sa'yo. Kahit kailan na hindi sila nagalit sa'yo. Alam naman nila na hindi totoo ang mga sinabi ni Lauren tungkol sa'yo noon. Naiintindihan nila ang meron tayo. Pero, alam din nila na hindi ka prostitute, Aiza. Naniniwala sila sa'yo. Alam nila na ginawa lang yun ni Lauren para siraan ka. Don't worry, matagal ko nang ayos ang tungkol doon at nabigyan na ng linaw ang lahat. Pinakulong ko na rin si Lauren dahil sa paninirang puri niya sa'yo at dahil sa pagnanakaw nila ng mga obra ko noon. Talaga? Yes, my love. At nang mabigyan ng linaw nga ang lahat kay Aiza, nakumbinsi rin siya ni Axel na sumama pabalik sa bahay nito. Kasama rin nila ang lola niya at sa bahay nilang dalawa ito tumira. It turns out na iniisip lang pala ni Aiza yung galit sa kanya ng mga magulang ni Axel dahil ni minsan hindi naman nagalit ang mga ito sa kanya at buong puso pa rin siyang tinanggap ng mga ito. Kahit sa pagpapanggap nila noon ni Axel, na sila ay magkasintahan ay hindi rin nagalit ang mga ito at sa halip ay thankful pa raw sila dahil nang dahil sa plano nilang yon ay nakilala nila ang isa't isa at nabuo ang feelings nila para sa isa't isa. Pagkapanganak na nga rin ni Aiza sa panganay nila na anak na si Jake ay nagpropose na sa kanya si Axel. At ang proposal na siguro ni Axel ang pinakamaganda sa lahat ng mga proposals dahil nilagay nito ang singsing sa sculpture na kamukhang kamukha niya at doon ay si Aiza mismo ang kumuha ng singsing niya. At nang ikasal naman sila ay umukit din muli si Axel ng isa pang sculpture na kamukhang kamukha naman ito at itinabi iyan sa sculpture niya. Inukat din ni Axel ang mukha ng kanilang anak noong first birthday nito at itinabi rin sa mga sculptures nila. Ang ganda! Sabi ni Aiza sa asawa na yumakap mula sa likuran niya. Kanina niya pang tinitingnan ng mga sculptures at halos ayaw niya nang ilihis ang tingin niya mula doon. Ang galing-galing mo talaga! Ang papuri niya sa kanyang asawa na mahina namang natawa. Thank you, my love. Malambing na sabi ni Axel sabay humalik sa expose niyang balikat. Napangiti naman si Aiza bago siya umikot paharap sa kanyang asawa at pinulupot niya ang kanyang braso sa leeg nito habang punong-puno naman ang pagmamahal ang mukha ni Axel habang nakatingin sa kanya. You're so beautiful, like a goddess. Thank you. Sagot niya bago tumingkayat para halikan ito sa labi. And you're so handsome. Ikaw ang pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa. Natawa naman si Axel sa sinabi niya. I know. Kaya mahal na mahal mo ako eh. You're right. Kinulong niya sa palad niyang mukha nito. Mahal na mahal kita. I love you so much, my handsome husband. And Axel leaned to kiss her on the lips. And I love you too. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Miss,